Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay nakaprepare hindi lang dito sa ongoing Governors Cup kung hindi maski na sa mga darating pang conferences. At yan ang dahilan kung bakit tinitignan daw nila kung posibleng makuha ang 6'7" power forward center na si Ben Phillips. Ito sa mga hindi nakasubaybay sa laro nito, ito si Ben Phillips ay naging isang malaking tulong dito sa De La Salle ng UAAP. At yan ang dahilan kung bakit siya kinuha ng Converge Fiber Excess dito sa nakaraang draft. Hindi pa nakaka-schedule na makapaglalaro itong si Phillips dito sa Converge. Baka sa Disyembre pa yan makapaglaro, ibig sabihin sa next conference na kasabay nitong si Justin Baltasar. So ibig sabihin, mukhang masyadong big men itong Converge. At tandaan natin, nandiyan pa itong si Jeyo Ambohot, itong si Keith Saldivar, si Brian Santos. So sobrang dami ng big men itong Fiber Excess at yan ang magiging sigurong dahilan kung bakit kinakailangan nilang i-trade yung iba na dyan. Sa ngayon, mukhang ang gustong gawin itong Magnolia ay subukan kunin itong si Ben Phillips para maisama sa kanilang lineup. Ang pwede nilang ibigay dito sa Converge Fiber Excess ay itong si Russell Escoto na matangkad din na player. Kaya sa tingin ko, yan ang pwedeng gawin ng Magnolia Chicken Templados. Kapag nadagdag sa lineup ng Magnolia si Ben Phillips, magiging mas formidable yung kanilang frontcourt kung meron kang Xavier Lucero at Ben Phillips sa power forward, plus si James Laput at Ian Sanggalang doon sa sentro. Parang yan ang hinahabol na setup ngayon ng Magnolia Chicken Templados. In case mangyari nga yan, masasabi natin na talagang magiging mas malakas ngayon itong Magnolia at hindi na sila magkakaroon ng mga problema pagdating sa pagmamatch up. Ngayon, nakadepende rin yan siyempre kung tatanggapin ng Converge yung i-offer nilang kapalit na si Russell Escoto. Pero pwede naman yan dagdagan ng Magnolia ng first round pick kung kinakailangan. Okay, ngayon, ang balita naman natin pagdating dito sa TNT Tropang Giga ay susubukan daw nilang kausapin itong Phoenix Fuel Masters para sa isang trade. At ang titignan nilang makuha ay kung posible itong si Jason Perkins o di kaya naman itong si Kai Balungay. Kapag yan ay nangyari, talagang itong Phoenix Fuel Masters masasabi natin na magiging isa doon sa mga teams na talagang magiging masusubukan yung pagiging independent nila. Alam natin itong TNT, kinakailangan niya si Perkins o si Balungay para dito sa kanilang frontcourt. Pero nandito na yan sa Phoenix kung ibibigay to o hindi. Kung ikaw naman ang Phoenix, syempre gusto mo na kung ibibigay man itong si Balungay o kaya si Perkins, ay magiging mahusay din yung magiging kapalit niyan. Dahil malulugi naman sila masyado. Alam natin kung gaano kahalaga itong si Jason Perkins dito sa Phoenix Fuel Masters. Iyan ang kanilang franchise player. Samantala naman makikita rin natin dito na merong malaking problema itong TNT kapag hindi pa sila nakakuha ng additional na big man. Alam natin na importante yan lalo na at itong si Brandon Roser hindi maglalaro dahil sa ACL injury. Okay ang nilalaro ni Poy Eram pero syempre iba na yung mas marami kang mga center para pag nakaharap mo itong malalaking teams katulad ng Rain or Shine Elasto Painters at itong Converge Fiber Excess na siyang mukhang aabangan ngayon talaga nitong maraming koponan. Particular na itong Rain or Shine, alam ng Phoenix yan at ng TNT Tropa, kaya yan ang dahilan kung bakit meron sila na posibleng trade transaction na mangyari. Sa ngayon, abangan din natin kung ano ang gagawin ng iba pang teams dahil itong TNT Tropang Giga, kahit na nandyan si Ronde Hollis Jefferson, mukhang gusto nilang masiguro na magkakaroon sila ng mas malaking tsansa na manalo pagdating dito sa playoffs. Kaya sa ngayon pa lang ay gumagawa na sila ng moves para makuha itong si Perkins o si Balungay.